Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, sa ating digital world sa kasalukuyan, maraming mga disruptions at mabilis ang pagbabago. Obvious ba? Maraming mga imbensyon at inobasyon ang sumusulpot kaliwat kanan at umuusbong na nagbabago ng ating way of life and way of doing business. Kapag ang mamamayan na hindi handa dito, kapanalig, lagi tayong mahuhuli at mahihirapang makasabay at mag-transisyon. Pagbabago, kapanalig, is constant. At sa digital world, change is much faster, sabi nga. Dahil dito, ayon nga sa mga eksperto, kailangang equipped ang mga Pilipino learners sa mga 21st century skills upang makasabay sa pag-unlad. Ang pangangailangan ito ay hindi lamang nasa balikat ng mga mamamayan. Ang ating educational system ay kailangan nating ireforma at layon upang matugunan hindi lamang ang learning crisis sa bansa, kundi upang ihanda, itugma ang ating kasanayan at kaalaman sa pangangailangan ng real world. Hindi na sapat ang diploma sa ating mga industriya ngayon. Ayon sa isang pag-aaral ng Philippine Institute for Development Studies o PIDS, critical thinking, comfort with ambiguity, problem solving, communication, and collaboration ang mga kritikal na skills na kailangan na manggagawa upang makasurvive sa ating komplikadong mundo na puno nga ng disruptions. Kapanalig, kailangan nating maisumalat sa publiko na ang edukasyon ay hindi nagtatapos sa formal na pag-aaral. Ang lifelong learning ay tumutukoy sa patuloy na proseso ng pagkuha ng kaalaman, kasanayan mula sa iba't ibang aspeto ng buhay. Hindi lamang sa formal na edukasyon, ito ay nagbibigay daan sa patuloy na pag-unlad ng sarili. Mas malalim na pangunawa sa ating mga sarili, sa ating mga interes, at sa ating mga layunin sa buhay. Ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahang umangkop sa mga pagbabago at mga hamon sa buhay na nagre-resulta ng mas mataas na antas ng kasiyahan at ng tagumpay. Sa lifelong learning, kapanalig, natututunan natin na maaaring hindi na sapat ang ating natutunan para makasabay sa kasalukuyang mga pangyayari. Itutulak tayo nito na maging handa sa mga pagbabago at pakikipagsabayan sa mga bagong teknolohiya at mga uso. Ito ay mahalaga lalo na sa mga propesyon na mabilis na nagbabago dahil nga sa teknolohikal na mga inobasyon. Ang lifelong learning, kapanalig, nakakakuha tayo ng mga bagong kasanayan, kaalaman, at nagiging mas kwalipikado tayo para sa mas mataas na posisyon at mas malaking responsibilidad sa kasalukuyan. Ang mga employer ay madalas na naghahanap ng mga empleyadong handang matuto at mag-improve. Kaya ang lifelong learning, kapanalig, ay nagiging isang malaking bentahe sa kompetitibong mundo ng pagtatrabaho. Sa puntong ito, makakatulong kung ang ating bansa ay makapagbibigay ng direksyon, ng guidance ika nga sa mamamayan, sa sektor ng formal at informal na edukasyon, pati na rin sa industriya upang sa lifelong learning skills ng mga mamamayan. Kapag sinusuportahan ito ang lifelong learning ng mamamayan, mas marami ang magiging interesado na makakabuti para sa ating bansa. Ito ay angkop na tugon sa hamon ng Catholic Social Teaching, Octogesima Adveniens. Sabi nito, all people have the right to work to a chance to develop their qualities and their personalities in the exercise of their profession, to equitable remuneration, which will enable them and their families to lead a worthy life on the material, social, cultural, and spiritual levels. Kapanalig, integral human development ang napakagandang epekto ng lifelong learning. At huwag natin kalilimutan, the learners will succeed in the 21st century. Sumainyo ang katotohanan.
Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ang Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.